Itanong mo kay JRB. Magandang buhay mga kasabong. Muli, nandito na naman tayo, nagbabalik sa isa na namang episode dito sa Itanong mo kay JRB. Kaya kung kayo ay bago sa aming page, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit ang notification bell para kayo ay laging updated sa aming mga bagong videong ina-upload. Isang magandang araw po mga kasama. Muli, nagbabalik po si Mr. JRB, ang yung Mr. Natural sa inyong harapan. Ngayon po, due to the demand, demand ang nakakarami, especially mga nagme-message sa akin, mga beginner to siguro, o bago sa industriya, Ako po may ginawa ho sa kanila na standard, ng conditioning format of 21 days. Gaya po ng nasabi ko noon, itong 21 days ko na to, ina-adapt ko rin ho ito sa akin. Pero, ang method ko ho kasi is advanced method. Almost 30 days, 60 days na ho ang conditioning namin na ginagawa, May 1 month preparation kami for priming, Pre-conditioning. Pre-conditioning of 1 month. Then, bago kami papasok ng 1 month conditioning program. So, yung 1 month na yon meron kami ron at least, 1 week mahigit preparation for conditioning. So, saka na natin ituturo yon. So, shortcut tayo doon sa aming simple method of conditioning of 21 days. Sa 21 days program na ituturo ko sa inyo, ito yung aking sinusunod before, nung aking mga tauhan na galing din sa akin. Pero, ang ginagamit ko na kasi ngayon yung aking mga produkto, na wala naman sa merkado, sariling gawa, na by all means, it's all natural. But right now, ituturo ko sa inyo yung method, kung ano-ano yung maaari, sa merkado na nakita ko yung mga sangkap na hinahanap ko na nandoon. Na naging proven ko rin naman ito bago ako napunta doon sa natural method ko. So, pasensya na kayo, naninigarilyo ako mga kasama. Okay. Patay muna natin. So, dumako na tayo dito sa ating 21 days conditioning program. Ito, masasabi kong basic method, Basic method to. Pwede nyo pa tong i-enhance, pwede nyo pa tong pataasin ang level, pwede nyo pa tong i-upgrade, Depende po yan sa inyo kung paano nyo i-analyze ang inyong programa. So, nasa sa inyo po yan. Ngayon, at least po, ang pundasyon ang nandito. Ang sa akin ho kasi, pag ako nagko-conditioning, dandahan ko kung kinukuha yung peak. Pagdating ng 16 days, kailangan ma-flatten ko siya. Then, pagdating ng 21 days, day of fight, kailangan ma-exceed ko siya. So, ganun yung formulation and target ko. And then, by all means, inalam ko yung mga procedure na yon. So, ang tagal din bago ko nakuha yung conclusion na ito yung dapat kong base program, and then mag-a-additive na lang ho tayo. Kaya doon sa mga iba naman na nagnanais makakuha ng kopya nito, libre ko ho itong binibigay. Hindi ko ho binebenta. Huwag ho kayong maniwala doon sa iba na may nag-PM ho sa akin na meron daw silang nakuha on my seminar before. Nagpa-seminar kami na mga hard copy ng aking conditioning program. Binebenta naman sa kanila ang copy, Huwag naman ganun. Kasi libre yung nakuha sa akin to, ipamahagi natin ng libre. So, ito yung simple base ng kaalaman. Is, lalo na doon sa mga nagnanais, na maglaban at gusto nila mag-condition by their own. Especially yung mga, sabi nating starter o new beginner dito sa ating industry. Okay, let's proceed for day 1. So, kung may mga ballpen at papel kayo, maghanda na ho tayo para maglista. So, on day 1, may tinatawag akong 3D method. Bakit 3D? Ito yung deworm, deloose, declog. Ang deworming po, maraming available sa merkado, kayo na po ang pumili. Ang deloose na tinatawag ay ang pagpapaligo. At ang declogging ay yung pagtatanggal ng o paglilinis ng air passageway ng ating alaga. Bakit kailangan natin gawin to?
Number 1, kailangan natin masigurado ng ating mga manok ay free from any parasite and pest, no? Dahil kaagaw nila sa nutrition yan. Pangalawa, yung declogging. Dito makikita natin yung ating alaga kung sila ay healthy ba o hindi. Kasi once na nag-declog ka, wag nyo hong kakayurin kasi natural dudugo yun. Yung tama lang po. Para makita nyo kung yung sipon ay may halong dugo, sigurado po yan ay may infection ng sipon yan, natuyot sa loob. O kaya man po, kapag yung hinatak nyo ho siya at may parang malapot na likido, aalisin ho natin yon para maging malinis yung kanilang air passageway, no? So, ang deworming ay pagpapalabas yan ng mga bulate sa katawan, delusing ay pagpapaligo, pagtatanggal ng parasitiko sa kanilang katawan, and declogging yung sa air passageway. Paano method namin? Alas 5 po ng umaga ang pagde-deworm namin. Then, alas 7 ng umaga, magpapakain na po kami ng preconditioning mix namin. Mamaya, pagtapos ng 21 days natin, tuturo natin yung mga pang-carbo load at yung aming preconditioning feeds mixture. So, alas 7 ng umaga ang patoka namin sa umaga. After namin magpatoka sa umaga ng 7 a.m., on the 10 a.m. in the morning, sigurado sila ay sasalang sa liguan. Magtatanggal ng parasitiko. And then after nyan, magre-rest sila. So sa day 1, wala silang activity nyan, kundi yung 3D method namin. Then 3 p.m., isa-isa namin silang iaangat at bibigyan ng pahinga habang pagkaangat, pagkakuha, no? Papahinga ng konti, bababa nyo sa scratch, then ididiklag using Bactidol. So, 1 ml kabila ang nostril, tag 1 ml. Huwag nyo hong isusupak ng biglaan at papasok ho yan sa baga. Ang pag-ano ho nyan, tagilid nyo lang ang manok, dandahan nyo pong iwiwisik ang ringgilya habang konti-konting pinipisirin ang ilong para pumasok. Natural po na may lalabas sa bibig. No, pag lumabas sa bibig yan, kakayurin naman natin ang bulak para makita natin kung talagang nalilinis. Malalaman nyo kung pinasok ang baga ng inyong alaga pag mali ang pagsupak nyo ay mangingitim ho yan. No? Maghahabol lang hininga at mangingitim. Kaya pinapayo ko, wag biglain, wag isupak, dandahan lang po ang pagpasok. So 1 ml, pag naubos dito, 1 ml din sa kabila. Enough po yun. Okay, pasok naman tayo on day 2. On day 2 naman po, ang ginagamit ko before ay B-complex injectable. So 0.5 cc ang administration ko, IM. Anong oras namin binibigay yan on day 2? 5 a.m. in the morning. Bakit po 5 a.m.? Para po may pahinga silang 2 hours at makapatokas tayo ng 7 a.m. in the morning. So pagkapatoka natin ng 7 a.m. in the morning, dito yung first activity nila. So ang first activity nila sa amin, 2 hours rotation. 8 to 10, nilalagay namin sila sa running pen. 10 to 12, nilalagay namin sila sa scratch pen. Then 12 to 1, nakarest na sila. No, pagdating naman ng 1 to 3, nilalagay namin sila sa flying pen. 3 to 4 o'clock, rest na naman sila. Dahil 4 p.m. exactly, magpapatoka kami. So, yun ang activity nila on day 2. On day 3 naman, ito naman yung pagbibigay namin ng 5 a.m. ng promotor. No? Promotor, tandaan niyo po. So, pagbigay ng promotor ng 5 a.m., 2 hours uli ang rest, 7 a.m. na naman po ang patoka. Then, after na magpatoka na naman po niyan, so, babalik tayo dun sa routine nila na 8 to 10, running pen, then 10 to 12, scratch pen, and then 12 to 1 is rest na naman nila. Then, ganun na naman tayo pagdating ng hapon, no? 1 to 3 p.m., magfa-flying pen po sila. Then, 3 to 4, rest na ho sila. No, pagka-rest nila ng 3 to 4, 4 p.m. patoka. So, same naman po na programa yan nung day 2. So, on day 3, day 3 naman tayo, no? So, sa day 3, day 4 na pala. So, day 4, ang bigay naman ho namin yan at 5 a.m. in the morning is Centrum Silver, kalahati. No? Kalahati. Then, 5 a.m. din po ang bigay niyan. Then, 7 a.m. magpapatoka tayo. Then, pagkatapos magpatoka ng 7 a.m., ere-rest natin sila, hayaan nyo silang magtunaw na magtunaw. Bakit po? At 10 a.m., magfu-full sparring ko kami na medyo may laman ng butse. Bakit po namin ginagawa yon? Para in case na magkaroon tayo ng technical error, no? Pagdating ng laban, sila ay handa
sila ay handa na po na maibitaw rin kahit may laman. O medyo sanay sila na may laman ang tiyan na maibitaw kung nagkamali tayo sa technicalities. So, kailangan natin silang bigyan ng, kumbaga, yung pagkakasanayan. So, ganun yung objective ko na yon. So, at pagdating na naman po ng hapon, syempre magpapatoka na naman tayo ng 4 p.m. and then papahingahan natin na naman sila and then magpapalakad tayo ng 7 p.m. Then after ng palakad, magpapasampiho tayo. No? So, ang maximum na activity nila ng palakad pasampi is 7 to 9. So, depende ho sa inyo yon kung kontento na kayo sa ganong galaw nila, di pagpahingahan na natin. Kasi yung 9 to 10 p.m. nila is nakalimber sila at pailaw. Doon na natin sinasanay yung mata nila sa gabi. Pero hanggat maaari po ang mga manok natin, sanay sa gabi ang mata nila. So, pasok tayo ng day 5. Day 5, iikot na naman ho tayo ng 5 a.m. pro motor. Bibigay ka ng isang tableta. Pakain ka ng 7 a.m. and then routine na naman sila. 8 to 10, running pen na naman sila. 10 to 12, nasa scratch pen na naman sila. 12 to 1, syempre, pahinga muna. Then, ganun uli sa hapon. 1 to 3, flying pen. So, 3 to 4, rest na naman, then magpapatoka. Dahil pagkatapos nyo magpatoka on day 5, sa gabi may activity po sila. Ang activity nila sa gabi is 8 to 9 p.m. table workout. Talagang kakayasin nyo sila sa table workout. So, ayan yung pag-flip, pagkakayas, pagpapalipad. So, yan yung mga table workout na usually na dapat. So, bilangan ho natin. Sa akin ho kasi pag nagpakaskas ako ng manok, mayroon akong ginagamit na parang tiles siya, no, na madulas. Na doon namin sila nilalagay para tumakbo, ng tumakbo. Hanggang sa paguri namin sila. After na naman nun, papahingahan namin. So, magpi-flip over naman kami, no? Flip over. Para sila ay matutong pumiglas ang pakpak. Kahit pagod na, kaya nilang itayo ang sarili nila. Yan yung table workout. Then after nyan, magpapagaspas kami, palipad ng palipad. Siguro yung palipad na yan hanggang mga 10 angatan ho yan. Basta ma-reflex yung kanilang pakpak. Then after nun, papahingahan na ho namin. Ang pinakapahinga nila is pailaw. So usually natatapos kami 9 to 10, no? Pailaw sila. So yan po yung aming day 5 na nagsisimula kami ng table workout. So sa day 6 naman natin, doon na naman tayo, no? Routine na naman tayo. So, 5 a.m. Syntrom Silver naman ang bigay. Ay, nakalimutan ko pala. Day 5, 3 p.m. nagbibigay po ng Respigen dyan. Respigen, 7 drops, no? So, pagdating naman ho ng day 6, magbibigay ho tayo ng Syntrom Silver uli ng kalahati. So, 5 a.m. in the morning. And then, syempre, 7 a.m. papatoka tayo uli. 10 a.m. full spar activity on day 6. And then, pagdating na naman ng alas 3 ng hapon, magbibigay tayo ng 7 drops ng Viminulac, no? Yung iron cell. Para sila ay hindi ho mamutla o maging anemic. Tapos, after ho nun, so papatoka tayo ng alas 4, sa gabi ho ang ating activity. So, bago tayo mag-activity sa gabi, magbibigay tayo ng Respigen, Reload Plus na kanila na 7 drops, no? Bago tayo magsimula. Reload Plus is glucose to. Kung gusto nyo, gumawa na lang kayo ng sarili ninyo. So, 7 p.m. ho, papalakad tayo uli. Magpapasampi. Then, 9 p.m. to 10 p.m., magpapailaw tayo. So, dako tayo sa day 7. So, pang isang linggo nila. Pang 7 days nila. Dito po, whole activity rest sila. According nyo lang ho sila. Relax. Plain water with electrolytes lang po ang binibigay na tubig. Ang feeding po, same feeding pa rin ang ibibigay. I-relax nyo lang ho sila. No? So, para makarelax sila. And then, day 8. B-complex uli ang bigay nito. 0.5 cc. 5 a.m. in the morning. Then, 7 a.m. ikaw ay magpapatoka. Routine ka na naman ho uli. 8 to 10 a.m. running pen. 10 to 11 noon. Scratch pen, then 12 to 1 p.m. rest. So, rest na naman. Pagdating ng 1 to 3, lagay mo sa flying pen. Then 3 to 4, rest. Then alas 4, patoka. Sa gabi, walang activity po yan. Walang activity sila sa gabi ng between 7 to 8. Pahinga nila yan. Pero, pagdating ng 8 to 9 p.m., sasagsagin nyo uli sila sa table workout.
So yung sinasabi kong walang activity yung 7 to 9, yung 7 to 8 nila. Pero yung 8 to 9 nila full table workout uli. Yan yung pagpapatakbo, stationary running, flip over, yung pa-8 patakbo, and then palipad, no? So yan yung mga basic principles ng conditioning. Bakit natin ginagawa yan? Kasi po kailangan nila na mag-workout para yung mga excess fat nila saka yung liquid na excess nila sa katawan ilabas natin. So nang sa ganon, dahan-dahan silang gumagaan. Kaya massive yung training nila sa mga unang linggo nila ng pagtitraining. Pasok tayo on the 9th day. 9th day, 5 a.m., bigay ka agad ng promotor, pakain ng alas 7 ng umaga. So, ganun uli ang routine. 8 to 10, nasa running pen. 10 to 12, scratch pen. Alas 12 hanggang alauna, pahinga. Sa hapon, 1 to 3, flying pen. After nila mag-flying pen, paglabas nila, bigyan ka agad sila ng Respigen, 7 drops. Then, 3 to 4 na yan. 3 p.m. yung Respigen na yan. Yung 3 to 4, pahinga na yan. Then, alas 4, ikaw ay magpapakain. Then, pahingahan mo na uli hanggang alas 8 ng gabi. 8 to 9 p.m. na naman, table workout uli. Sagsagin nyo na uli ng table workout yan. And then, papasok tayo sa day 10. So, day 10, kalahating sentrum na naman sa umaga, 5 a.m. And then, patuka ka ng 7 a.m. Then, full spar ka ng 10 a.m. Then, pagdating ng alas 3 ng hapon, no, ikaw ay magbibigay ng Vimenulac, 7 drops. Para yan anti-anemia uli. Saka pampaganda ng air oxygenation and circulation sa blood flow. And then, pagdating na naman po ng 9 to 10 p.m., no? Bago ka sumabak doon pagdating ng 9 to 10 p.m., 7 p.m. onward, dito ay mag-uumpisa ka na magpalakad, magpasampi hanggang alas 9 ang limit mo. Dahil 9 to 10 p.m. ikaw ay magpapailaw at yan din ang pagbibigay mo ng anti-stress nila o Reload Plus. Pwede ho yun. So, balik na naman tayo sa method natin. So, day 11, natural dietary sila. Whole day. Natural na pakain. Yung natural lang ninyo, no? So, kasi uulitin nyo po yung 3D method nung araw na to. So, deworm na naman kayo. Follow up deworm kayo ng 5 a.m. in the morning. Magpapaligo uli kayo ng alas 10 ng umaga. And then, magdidiklag kayo ng alas 3 ng hapon. No activity at all sila. Yan lang po. Natural dietary lang sila. So, day 12. Ito na po ang medyo papagaanin na natin. Yung kanilang activity. So, kailangan mamomonitor nyo ng alaga natin na yung katawan nila ay talagang firm na, no? Sa madalit sabi, firm. So, at day 12, magbibigay ka sa 5 a.m. in the morning ng promotor. So, magpapakain ka ng 7 a.m. Magpupull spar ka ng 10 a.m. No? At 3 p.m., magbibigay ka ng Respigen 7 drops. Then, alas 4 ng hapon, ikaw ay magbibigay ng patuka. Then, alas 8 ng gabi, magfu-full spar ka neto. So, after ng full spar nila, so, isang set lang. Wag nang sarado, no? Laging isang set lang pag nag-full spar. Then, syempre, pag nag-full spar ka niyan, pahinga ng konti. 9 p.m. kasi, ikaw ay magpapalakad at magpapailaw hanggang alas 10 ng gabi. So, yan yung day 12. Pumapasok na dyan yung sunod-sunod na pailaw nila. Day 13, bigay ka na naman sa umaga ng 5 a.m. ng Centrum, kalahati. Pakain ka ng alas 7 ng umaga. And then, 10 a.m., ito yung pakahig ka lang ng pakahig sa kanila for 30 minutes. Then, after na naman niyan, alas 3 ng hapon, ikaw magbibigay ng 7 drops na Vimenolac. Pagdating ng alas 4 ng hapon, papatuka. Then, pahinga ka hanggang alas 7 ng gabi. Alas 7 ng gabi, mag-uumpisa ka magpalakad at magpasampi. Natural pagod ho ang manok. Dahil nagpalakad at nagpasampi ka. So, bigyan natin sila ng anti-stress. So, kung gusto nyo yung formula ko, yung nabanggit ko sa nakaraang video, gamitin ninyo. Or, mag-reload plus ka, 7 drops, no? Para nang sa ganon, ay sila ay ma-refresh. Excuse me po. So, after nun, day 14 na tayo. So, sa day 14, ang kailangan mo lang dito ay promotor,
5 a.m. magbigay ka. Then 7 a.m. magpatuka ka. 10 a.m. full spar, no? Full spar pa rin. 3 p.m. naman po, bigay ka ng Respigen uli, 7 drops. Then pagdating ng alas 4 ng hapon, patuka ka syempre, pahingahan mo na sila hanggang alas 8. Dahil alas 8 ng gabi, magfu-full spar ka ho rito. Full sparring ho ang ginagawa namin dito. Then 9 to 10 na naman, palakad at pailaw. Then day 15, rest and refresh. Walang activity, kundi magre-rest lang sila. Hayaan nyo lang sila sa cording, natural dietary. Magbigay lang ho tayo ng tubig na may electrolytes para sa kanilang pagre-rehydrate. Yun lang po ang ginagawa. So kapag ho rest and refresh namin sa kanila, no limit at all kami sa pagbibigay ng tubig at electrolytes. Sinahayaan lang namin nakababad sa kanila. Every 2 hours pinapalitan namin. Maghapon yun. No? Day 16. Ito yung aking 5 last days na very important. Kasi ang carbo loading at ang pagkikiping, ang purpose at objective namin dito ay ang pagre-refuel namin sa kanila ng kanilang power and energy. No? Power and energy. Ganto ang procedure ho namin. Ito po ang pinaka-critical sa amin na pagbibigay. Pero ito ay keeping day na nila. 5 days ho kaming nagki-keeping. Day 16, 5 a.m., bigay kami ng inject na 0.5 na B complex. No? Ang carbo loading namin, nasabi ko, dandahan ng pagka-carbo load. Kung 35 grams ang binigay mo ngayon, kukuha ka ng carbo loading formula mo, alisan mo to ng 10 grams muna, lagyan mo ng, haluan mo ng 10 grams ng carbo loading formula mo. Ganun yon sa first day. Kung 10 grams, bahala kayo, basta gradual. Basta ang kailangan, on the 4th day ng keeping at 5th day nila, full carbo loading ng kinakain nila. So, dandahanin yung alisin yung natural feeds nila, yung conditioning feeds, while on carbo loading. So, balikan natin uli, no? Nasabi ko yung method na yon. 5 a.m. B complex 5 cc intramuscular, no, ang gawain. So after na mabigyan nun, tatago na namin sila. So ang sunod na gawain nun is mag-carbo load ng 7 a.m. Bababa lang namin sila for carbo load. After mag-carbo load, so control na rin sa pagbibigay ng tubig, drops na lang, sip na lang, mga 3 to 5 sip. Then tatago ho namin sila uli. So, siyempre, obserbahan natin yung moisture, no? Kung kailangan magdagdag tayo. So, after na naman nun, 3 p.m., aangatin namin sila. Bibigyan namin sila ng 7 drops Respigen. After mabigyan nun, keep na naman sila. Alas 4 ho, papasukan lang namin ng pagkain dun sa keeping cage nila. No? Dun lang sa keeping cage, dun namin sila pakakainin. After nilang kumain dun, rest sila. Dahil 8 to 9, kukunin namin sila dahil sa pailaw. After ng 9 p.m., tago na uli. Tago na sila. So, kailangan doon sa tahimik talaga sila tinatago. Yung sila lang, patay ang ilaw, nakasarado yung, nakatakip yung kanilang kulungan. Yan yung day 16 namin. Day 17, 5 a.m., pagbibigay kami ng 0.3 cc B-complex injectable uli IM. 7 a.m., kami ay magpapatuka. Kasama na dyan yung carbo loading. So, gradually uli, no? Nagbabawas. 3 p.m., susubuan namin siya ng promotor. 4 p.m., patuka uli. Then, 8 to 9 p.m., pailaw. Yan ang day 17. Day 18, magbibigay uli kami ng 0.3 cc B-complex at 5 a.m. in the morning. 3 sunod-sunod na araw na yan. Then, magpapatuka kami ng 7 a.m., then carbo loading yung papatoka na yan, then tago uli sila. 3 p.m. aahunin namin sila para subuan ho ng Red Gel Forte. Pero ngayon po ang ginagamit ko ay testosterone na puro. Ngayon, dyan naman sa iba, Red Gel Forte, 1 capsule, no? Ang subo namin. Then 4 p.m. pakain uli. Then 7 p.m. ng gabi, bago sila magpailaw, bibigyan namin ng Respigen 7 drops. Dahil 8 to 9, magpapailaw na naman sila ng 8 to 9 p.m. Day 19, wag silang gagalawin. Rest. Total rest. Carbo load lang sila. Yung carbo load na yan, full carbo loading na yan. 7 a.m. and 4 p.m. full carbo loading. Walang ahunan, kundi dun yung pakainin sa loob ng kulungan.
Day 20, 5 a.m. in the morning, bibigay kami ng 0.2 cc B-complex. Okay? Then, carbo loading 7 a.m. sa loob ng kulungan uli. Siyempre, obserbahan nyo, kunin nyo, para ma-check nyo yung ano ba yung condition nila na ngayon, no? So, full intake ng carbo loading. And then, alas 4 ng hapon, papakain ka na naman. Alas 7 ng gabi, magbibigay uli kami ng 7 drops na Respigen. Yan yung final na bigay. Then, 8 to 9, yan yung final na limber nila na pailaw. Then, tago na kaagad. Ngayon, pag tinago nyo sila, kinabukasan ay fight day. Ano ho ang kailangan yung unang ibigay sa kanila? Pagkatapos nyo silang i-drops. Pagkatapos nyo silang i-drops, kailangan po yan bigyan nyo kaagad ng tubig na may dextrose powder o electrolytes na halo with asukal para sila ay ma-refresh. Okay? Gaya ng pinangako ko po sa inyo ngayon. After kong ma-discuss po itong aking 21 days conditioning na to, ibibigay ko yung mixture ko na pang sarili na ginagamit. At pati brand, no? So, ibibigay ko na rin. Ang ginagamit ko po na mixture, doon sa na conditioning feeds ko, 50% grains, 30% power pellet, 20% crack corn. Ano yung grains na ginagamit ko? Hagibis Special. Yan ang ginagamit ko sa conditioning ko. Ano yung power pellet na ginagamit mo? Platinum. Ano yung crack corn mo? Golden crack corn. Sir, wet o dry feeding kayo? Dry feeding po. Okay? Dry feeding. So, nabigay ko na ho sa inyo yan. Sir, anong mixture ng inyong pang-carbo loading? Ang pang-carbo loading mixture ko, 50% brown rice. Okay? 30% corn. Mas marami naman ang corn sa carbo loading. 20% is power pellet. Platinum pa rin. Pero, ang rice na hinahalo ko ho doon sa pang-carbo loading ay special formulated rice din. Bakit? Pagkaluto ho ng rice, no? Pagkaluto, kukuha ho ako ng rice, tatansyahin ko yung dami nila, then, ibababad ko po sa Gatorade for 30 minutes. Gatorade na blue. Okay? Pagka nababad ko na po sa Gatorades na blue, for 30 minutes, sasalain ko. Yun po yung rice na ihahalo ko dun sa pang-carbo loading ko. Opo, yun po yun. At sa carbo loading ko, hindi ako nagtatapos dun sa mixture na sinabi ko sa inyo. Pag napagsama-sama ko na yung rice, yung corn, yung power pellet, bago ko ibigay sa kanila, so, ganito po ang formulation ko. Every 100 grams ang computation ko, 1 ml of molasses, 1 ml po ng honey. Mini-mix ko po yan. No? Mini-mix ko. Bakit sir wala kayong itlog na puti na nilalagay o mga carrots? Hindi ko ho ginagamitan yan. Ang itlog na puti ho, on pointing day ko ho ginagamit yan. At yung saging. Ang saging na ginagamit ko, hilaw na saba. Pag pang pointing ko. So, yan yung mga golden tips ko na ibibigay sa inyo. So, bakit kailangan ko magdagdag ng molasses at honey sa aking carbo loading? Gaya ng sabi ko sa inyo, ang purpose ng carbo loading is pagre-refuel sa ating mga alaga para mag-imbak ng sapat na lakas at energy, stamina. Kasi po, ang glucose sa kanila ay mataas po ang absorption nila to convert yan into energy. Kasi ang grains po, medyo matagal nilang ma-absorb yan dahil gradually po ang pagtutunaw nila. Sa katatandaan po, sa oras ng pointing, ito ang golden tips ko. In 1 hour, 2 grams po ang kayang tunawin ng ating alaga sa kanilang day of fight. So, gaya ng sabi ko, pag mainit ang paligid, mas mabilis ang panunaw nila. Pag malamig ang paligid, medyo mabagal ang kanilang panunaw. Kaya nasa ating pagtansya, pagkalkula, pag-compute, depende sa obserbasyon mo sa inyong alaga, ang kalalabasan ng magandang pagpo-point. So, ano ang pinakamabilis na tip ko sa inyo?
Ilagay nyo ang sarili nyo sa katayuan ng manok sa oras ng laban kung ikaw ang nagpo-point sa kanila. Dahil kung anong mararamdaman mo ng that day, kung ginagaya mo sila on that day, yun din ang nararamdaman ng inyong alagang sasabungin. Muli mga kasama, sana po nakatulong kami sa inyo kahit konti. Yung mga gustong makakuha ng copy ho ng aming conditioning program, meron tayong mga copy ho na ito. Pero ito ay basic program ho ito. Pwede nyo pang i-enhance, pwede nyo ho itong sundin. Kung gusto nyo hong makakuha ng copy na to, just PM me, no? Doon sa aking account na itanong mo kay JRB Mr. Natural o yung JR Buenviaje main account ko. PM nyo lang ako, isi-send ko sa inyo for free. Wala hong bayad to. Pero bago ko i-send sa inyo yan, ang isa lang ang konting kahilingan ko. Support naman sa aking YouTube channel. Isang like, isang share, at isang hit sa notification bell para updated kayo. And then sa aking page din, follow na rin or like ang aking page na itanong mo kay JRB. Para nang sa ganon, lahat ng kailangan ninyo, kung kayo ay may kailangan sa akin, pwede nyong makita sa aking mga videos on YouTube at sa mga post ko dito sa aking page na itanong mo kay JRB or direktahin niyo po ako. At malugod ko po kayong tutulungan. Muli po, magandang araw po sa inyo. At salamat po sa panonood at sa pagsasayang ng inyong 30 minutos mahigit na oras para ito ay pakinggan. Muli po ito ang inyong lingkod, Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural. Gandang gabi po. Oh my God!